Marami. Marami. Ano ito, mga taga-rito rin na? Yes, legit yung taga rito talaga. Sila nagpapalitaryo. Wala, talagang gusto nilang sumuporta sa barangay, sa mga programa. May mga nagro-ronda ko na bulit. Yes, meron. Pwede ko ba sumama din? Yeah, pwede, pwede. Pakakainin mo ako. Oo ba? Yan daw pa. Bukod sa pagtanggap ni Cap sa akin bilang volunteer tanong, tinulungan pa niya akong makahanap ng totoong trabaho. Saan yung titinda ng pares, tol? Ng pares? Kailangan daw ng helper ng isang tindero ng pares sa cash and carry. Kaya mo lang una, madaling araw. Saan? Si Tatay Arthur nandito. Oh. Dito. Oo, mamalingki mo na. Malingki mo na tapos? Tapos uwi na dito. Tagal na ito, ni-review lang. Ilalim ng tulay. Tamang-tama ang dating ko. Pasimula na ang pagronda ng mga tanod. Sasama ako sa kanila. Anong ginagawa ng mga tanod pag may nagiinuman sa kalip na pakiusapan? Pakiusapan, yung present boss. Pag hindi madaan sa pakiusap, makulit pa rin. Anong gagawin? Yes, talagang dadamputin na namin. Turn all the target to police. Tapos, merong matatapang dyan na talaga mga kanay sa gulong. May mga dalang kutsilian, sometimes, no? So, bago pa lang sila kumilos, nandiyan na kami. Ayon kay Cap, kilala noon ang kanyang barangay bilang lugar ng mga loko at ang aming tulay, sumikat bilang lugar ng mga kriminal. Taguan ng mga snatcher at iba pang mandurukot. Hindi na raw kasi mahabol ng pulis kapag nakapasok na sa kondo ang mga ito. Maliban sa hideout ng mga kriminal, lunggarin daw ito noon ng prostitusyon. Mayroon pang magkakasintahan na ginagawang motel ang mga kondo. Nakilala rin daw ito noon na kuta ng mga adik. Madalas i-demolish ng Metro Manila Development Authority ang mga kondo sa ilalim ng tulay. Bukod kasi sa delikadong tumira rito, nakasasagabal ito sa flood control projects ng MMDA. Mahigpit ring ipinagbabawal ng lokal na pamahalaan ang pagtira sa ilalim ng tulay. Nakakaawa. Nakakaawa talaga. So, siyempre, mga tao yun, kung meron silang mga tumpag, sila titira dyan, hindi sila magkakasasisa. At isa pa, may nakakatakot dyan yung health nila. Yung bingi, yung bako, yung ano sa paglalo. Sila tinitiis nila, dala ng kahirap. Hindi ng bako yung isa eh. Siyempre, maramdaman ko yung sasagtan ako eh. Pero gusto ko nang ibigay yung gusto nila bilang isang ama, hindi ko maibigay. No? Kaya masakit para sa akin kung makikita kong lalo silang aating. Yan ang para dito sa kanila. Kaya tinaalas ko halos nagmamakaawa, nag-iiyakan sa akin yan. Pero bilang isang namumuno, kailan kairaling ko, no? Kung ano yung gusto ng gobyerno. Pagbalik ko sa kondo, mala impyerno ang init.